Sa isla ng Sagasa ay may natatanging puno. Ito ay ang puno ng bansagon. Nakatayo sa gitnang bahagi ng isla. Sa may bandang baybay nakatayo ang punong ito. Nababalot ito ng misteryo at hiwaga. Ayon pa sa kwento ng mga great-great-grandparents namin, ay wala pa raw mga tao noon sa isla ay naroon na ang punong iyon. Minsan din itong naging kanlungan ng mga ninuno namin noong panahon ng digmaan. Ngunit hindi po tungkol sa digmaan ang kwento ko ngayon sa inyo. Kung hindi ay tungkol sa misteryong pangyayari o mga nagpakita na mga hindi kagaya nating mga mortal. Sa katunayan ay hindi ko po alam kung papaano ko pagtatagpi-tagpiin ang mga naganap na mga pangyayari. Ngunit sisikapin kong mabuo at maayos ang pagkakasulat ko ng kwento. Alang-alang sa inyo, mga katribo. Sa pagdaan ng mga panahon ay dumami na ng dumami ang mga bahay sa isla. Kasabay rin ang pagpapatayo ng mga istruktura gaya ng sementadong paaralan, barangay hall, kalsada at basketball court. At ang napiling pagtayuan ng basketball court ay iyong gitna ng isla sa may baybaying bahagi kung saan naroon rin nakatayo ang puno ng bansagon. Dito nila napiling itayo ang istrukturang palaruan o court dahil malamig ang simoy ng hangin sa lugar. At bukod pa doon ay ito rin ang pinakasentro ng isla. Ang dating malaki at matayog na puno ng bansagon ay naging tila isang maliit na lang na kahoy sa ngayon dahil sa napakakapal ng flooring na semento na pumapalibot sa katawan ng puno. Mga nasa 10 pulgada siguro ang height ng flooring. Sinadya po talaga iyon na ganon kataas ang flooring upang hindi maabot ng malalaking alon ang gagawing basketball court. Noong nagsisimula na ang proyekto ng barangay, sa pagpapatayo ng basketballan ay napagpasyahan nilang putulin ang puno. Sabi pa ni engineer, "Kapitan, mukhang mapuputol natin ang punong iyan kasi nasa gitna ito ng basketball court sketch." Sumagot naman ang kapitan, "Talaga ba? Hindi ba pwedeng ilihis nyo na lang ng kaunti ang court sa puno? Para sa may gilid na bahagi na lang ang puno?" Sumagot naman ang engineer, "Kapag ganyan ay magiging sa south at sa north na ang magkabilang hoop o ring natin. Kapag ganun ang posisyon ng basketballan, ay tsak hindi maganda ang kakalabasan. Kapag ipinasa ng manlalaro ang bola at kapag hindi nasalo ng kasama, ay tatapon ang bola doon sa dagat. Kailangan talaga maputol ang puno." "Ah, sige, pag-iisipan ko muna yan, engineer ha." Sabi pa ng kapitan, "Mahalaga kasi sa akin ang mga puno, lalong-lalo na ang puno ng bansagon na yan." Kinabukasan ay napapayag ang kapitan na putulin ang puno. Kaya agad nang kumuha ng kaukulang permiso sa DENR ang barangay upang maputol na ang naturang puno. Matapos maisyuhan ng permit ang barangay ay kumuha na sila ng maglalagari upang maputol na nga iyong puno. Pinaandar na ng maglalagari ang kanyang chainsaw upang maputol na ang puno at dahan-dahan ang inilapit sa katawan ng puno ang chainsaw. Ngunit hindi pa nga nailalapat ang chainsaw sa balat ng puno ay agad nang naputol ang kadena ng kanyang lagaring di makina at tumilapon ito sa dagat. Buti na lang walang natamaan sa paglipad ng talim ng kadena. Nagsalita ang maglalagari, "Ay putik, kabago-bago ng kadenang ito ah. Bakit ganun-ganun na lang kung maputol? Hindi ko pa nga nailalapat ang lagari ko." Yamot pa na pagrereklamo nito. Inayos ng maglalagari ang kanyang gamit at pagkatapos ay muli na namang sinubukan na putulin ang puno. Gaya ng nauna ay naputol rin uli ang kadena ng chainsaw at tumilapon na naman sa dagat. At sa pangalawang pagkakataon ay kinutubo na ang maglalagari na hindi nga pangkaraniwan ang punong iyon. Kaya sinabi ng maglalagari sa engineer, "Sir, mukhang may naninirahan sa punong ito. Winawarningan yata ako na huwag putulin."
Nakakadalawang beses na ako nagtangka. Ngunit napuputol lang ang kadena ng lagari ko. Kaya humanap na lang kayo ng ibang maglalagari ng puno. At magpaparefund na lang ako sa kadenang naputol. Huwag nyo na lang din kaming bayarang ng mga kasamahan ko. Humanap na nga ng ibang maglalagari ang engineer. Kinabukasan ay agad sinimulan ang pagputol. Pinaandar na ng maglalagari ang makina at ilalapat na sana ito. Nang biglang nagulat ito at nabitawan ang kanyang tsenso, sabay sigaw nito na parang bata na takot na takot. Sabay takbo nito sa kanyang mga kasamahan. Tinanong ito ng mga kasamahan niya, "Pare, bakit? Pare, ang puno. Tignan nyo. Ano nga? Ano bang titignan namin dyan? Pare, ang daming uod oh. Nakakadiri. Sobrang dami ng uod na kapalibot sa puno. Tignan nyo. Ano ka ba? Wala namang uod dyan oh. Ay naku pare, guni-guni mo lang yan. Ewan ko sa'yo. Sarap kaya ng tinolang isda na pinakain sa atin kanina ng kapitan. Tapos kung ano-anong guni-guni ang sasabihin mo. Ako na nga puputol yan." Kinuha na ng isa pa niyang kasamahan ang tsenso upang siya na ang pumutol. Ngunit hindi pa nga nito nadadampot ang tsenso ay bigla na itong sumigaw sa takot. Dahil may nakita itong isang malaking ahas na gumagapang at akmang kakagatin na siya. Kaya tumakbo ito ng mabilis papalayo dahil kakainin daw siya ng ahas. Ngunit wala namang ahas na nakikita ang mga taong nakatingin sa kanya. Nagmistulang baliw talaga ang maglalagaring iyon at hininto na nga nila ang kanilang ginagawa. Doon na napagtanto ng mga tao at noong engineer na may nananahan yata sa punong iyon na hindi kagaya natin at hindi ito pumapayag na ipaputol ang puno. Nag-alay ng 12 manok na puti ang kapitan doon sa puno upang humingi ng tawad at humingi na rin ng permiso sa mga nakatirang nilalang sa puno upang masimento at matayuan ng basketbolan ang lugar at hindi na lang pinutol ang punong iyon. Iyon kasi ang payo ng albularyong si Caleb sa kapitan. Kailangan raw alayan ng 12 lalaking manok na kulay puti at kailangan nasa 3 buwan ang gulang ng manok. Dapat din wala itong sakit o kahit anong kapansanan. Ang lahat ng dugo ng manok ay isasaboy sa katawan ng puno at ang katawan naman ng mga manok ay susunugin sa harapan ng puno upang pahintulutan silang magtayo ng basketball court sa lugar. Naging matagumpay nga ang proyekto ng barangay, ngunit hindi pinaputol ang puno. Ayon pa sa mga nakatirang malapit sa lugar ay meron daw silang nakikita na mga hindi pangkaraniwan. Isa na rito sa mga nakasaksi ay ang mag-asawang si Naldo at Nasi. Isang madaling araw daw noon at madilim iyon at walang buwan. Bumangon itong si Naldo upang ihanda ang kanyang mga gamit sa pangisda nang may narinig siyang tunog ng kalesa at ingay ng kabayo. Kaya ang ginawa niya ay sumilip siya sa labas ng kanilang bintana. Pagkasilip niya ay nakita niya ang napakaliwanag na kalesa at pati na rin noong kabayo. Nagliliwanag daw iyon na kulay bugaw at nakita niya rin ang sakay nito na matangkad na lalaki at napakaganda raw ng mukha noon. Nakasuot ito ng parang kawal ng hari at kulay ginto na kumikinang ang breastplate. Kaya ginising ni Naldong si Nasi. Darling, gumising ka!" Mahina pang pagtawag ni Naldong sa asawa. "Gising, silip ka sa bintana natin at tignan mo yung nakikita ko." At agad naman na bumangon si Nasi at sumilip ang dalawa sa bintana. Nakita rin ni Nasi ang nakita ng kanyang asawang si Naldong. Nakita nilang dahan-dahan ng tumakbo ang kalesa noong naglakad ang kabayo sa unahan nito. Tumagos ito sa simentadong pader ng basketball court at huminto sa puno ng bansagon. Kitang-kita kasi ang loob ng court mula sa labas dahil kalahating semento ang pader at kalahating interling din sa itaas nito. Iyon na nga, huminto ang kalesa. Kasabay rin
na parang pintong nagliliwanag na bumukas ang katawan ng puno. Pumasok sa loob ng puno ang gwapong kawal na nakasakay sa kalesa at saka na naglaho. Nagtinginan ang dalawa at sinabi ni Nase, "Naldong, ano yun? Saan nanggaling ang kalesang iyon?" Sumagot naman si Naldong, "Anong klaseng tanong yan? Hindi ko rin alam, malay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Napasilip lang ako sa bintana dahil narinig ko ang parang tunog ng kalesa at kabayo. Wala namang kabayo o kalesa dito sa isla natin, di ba?" "Naldong, engkanto siguro yung nakita natin." Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.